Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Pat, ang iyong guro sa ikalawang baitang. Ang ating tatalakayin sa linggong ito ay ang aralin tungkol sa pagmamalasakit sa paaralan at sa pamayanan. Halina't simulan na natin. Napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang kakayahan mong maibahagi ang iyong gamit, talento o kakayahan o anumang bagay sa iyong kapwa. Inaasahang matutukoy mo ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan. Bukod rito, inaasahan rin na ikaw mismo ay makapagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng inyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Sila ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at sa pamayanan? Marami ng pangyayari ang dumaan at sumubok sa buhay natin bilang kasapi ng lipunan o pamayanan. Mga pagsubok na sumukat sa kakayanan ng bawat isa na tumulong at makiramay. Sa panahon ng problema, sakuna o maging sa kinahaharap na pandemya, ay napatunayan natin na sa puso ng isang mabuting tao ay laging sumisibol ang salitang malasakit sa kapwa. Bilang isang mag-aaral, maaari mo rin matukoy at maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung ang bawat kilos na nasa larawan ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita nito. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Number 1. Ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa? Oo. Tinutulungan niya ang isang bata na walang payong. Pinasilong niya ito sa kanyang payong dahil umuulan. Number 2. Nagpapakita ba ito ng pagmamalasakit sa kapwa? Oo. Dahil ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa isang bata. Number 3. Nagpapakita ba ito ng malasakit sa kapwa? Oo, dahil ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa iba. Number 4. Nagpapakita ba ito ng malasakit sa kapwa? Hindi. Dahil hindi siya naging tapat sa kanyang sarili. Hindi niya ibinalik ang pitaka ng matandang lalaki. Number 5. Nagpapakita ba ito ng malasakit sa kapwa? Oo, tinutulungan niya ang kanyang nakababatang kapatid na magbasa. Number 6. Nagpapakita ba ito ng pagmamalasakit sa kapwa? Oo, dahil pinigilan niya ang kapwa niya bata na tumawid dahil may paparating na sasakyan. Sa ano-anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Halina't basahin ang maikling kwento sa isang tagpo sa paaralan. Basahin at unawaing mabuti.
Ang pamagat ng kwento ay ang proyekto ng magkakaklase na isinulat ni G.D. Villoria. Isang tagpo sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez. Balitang-balita ang naging pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas. Kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Dagsa ang mga tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo sa mga naging biktima nito. Sa pag-uusap ng mga bata, biglang tumayo ang pangulo ng klase na si Marvin. Mga kaklase, alam naman natin ang naganap sa mamamayan malapit sa Taal. Maaari ba nating ipaabot rin ang ating munting tulong para sa kanila? Nagtinginan ang magkakaklase at sabay-sabay bumigkas ng, "Sige, tutulong rin kami." Masayang-masaya si Marvin sa naging tugon ng kanyang mga kaklase at sila nga ay nagtulungan. Inumpisahan nila ang pag-iipon ng mga luma ngunit maayos na damit. Ang ilan ay nagdala ng mga delata, sabon at kape. Hindi nila namamalayan na marami na pala ang kanilang nakolekta. Masayang-masaya ang kanilang guro na si Ginang Valdez. Natutuwa ako sa inyo mga bata sapagkat sa mura ninyong edad ay buo na ang kahulugan ng salitang malasakit sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Wika ng kanilang guro. Sabay-sabay nagpalakpakan ang mga mag-aaral. Maluwalhating nakarating ang kanilang mga inipong tulong sa mga naging biktima. Halina't sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang pamagat ng maikling kwento? Ang proyekto ng magkakaklase. 2. Saan naganap ang tagpo sa kwento? Sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez. 3. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Ginang Valdez, Marvin at kanyang mga kaklase. Anong balita o pangyayari ang naganap sa Batangas? Ang pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas. Ano ang naisip na gawin ng Pangulo ng klase para makatulong sa mga nangangailangan sa Taal, Batangas? Ang pag-iipon ng mga luma ngunit maayos na damit. At ang ilan ay nagdala ng mga delata, sabon at kape. Ano ang naging tugon ng klase sa naisip ng kanilang Pangulo? Nagtinginan ang magkakaklase at sabay-sabay bumigkas ng, "Sige, tutulong rin kami." Anong kabutihang asal ang kanilang ipinamalas? Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang malasakit sa kapwa ay hindi masusukat kung gaano kamahal o karami ang iyong naibigay o nagawa. Ito ay kung sa paano mo naipadama sa iyong kapwa. Ang maluwag sa loob at kusang pagtulong ay mas kaaya-aya sa mata ng Diyos at tao. Sino-sino ang maaari nating pagmalasakitan? Maaari mong pagmalasakitan ang ilan sa mga kasapi ng iyong paaralan tulad ng mga kaklase, guro, tagapaglinis ng paaralan, mga nagsisilbi sa kantina at mga gwardya.
Gayun din, kung sa pamayanan naman ay maipapakita mo ang iyong malasakit sa mga tindero o tindera, kapitbahay, mga karpintero, mangingisda at magsasaka, kalaro, at iba pang madalas mong makasalamuha sa araw-araw. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Batay sa isinagawa mong pagsagot sa checklist, ano ang iyong gagawin sa mga bagay na madalas mong gawin, minsan mo lang gawin at hindi mo ginagawa? Sa ano-anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Kaugnay ng salitang malasakit ay ang bukal na pagtulong sa kapwa, pag-aalala sa kalagayan nila. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Bilugan ang mga salita sa loob ng kahon na may kaugnayan sa salitang malasakit. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Punan ang bawat hagdan sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan o mga pangalan ng mga taong maaari mong pagmalasakitan. Maaari mo ditong ilagay ang pangalan ng inyong kapatid, magulang, o kung sino mang kasapi ng iyong pamilya, mga kalaro o kaibigan, mga guro, o kung sino man ang nakakasalumuha mo sa araw-araw. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Una, dapat pagmalasakitan ang mga taong may kapansanan. Tama. Pangalawa, hindi dapat ikahiya ang pagtulong sa kapwa lalo kung para sa ikabubuti nila ito. Tama. Pangatlo, nagkaroon ng sunog sa lugar nila Deli ngunit mas naapektuhan ang kanyang kapitbahay kaya nagbigay siya ng mga luma ngunit maayos pang mga damit para sa kanila. Tama. Pang-apat, natabig ng isang bulag ang inumin ni Miko kaya nagalit siya. Mali. Pang-5, mas pinili ni Lani at Philip na magturo ng libre para sa mga katutubo na hindi nakakapag-aral. Tama. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Lagyan ng nakangiting muka ang kolum kung ang gawaing nakasaad ay nangyari na sa iyo at malungkot naman na muka kung hindi pa. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Hingi ng tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kasapi ng iyong pamilya sa pagsasagawa ng gawaing ito. Punan ang word bubble.
Isulat ang kahalagahan ng paggawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito ang isang halimbawa. Natuto kang ibahagi ang iyong mga kaalaman at kakayahan sa iba. Buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pagmamalasakit sa kapwa tulad ng kasapi ng iyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan ay isang mabuting gawain na ipadarama at naipararating mo sa iyong kapwa ang iyong kakayahang umunawa sa kanilang kalagayan o pinagdaraanan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat!